Please, you don't owe them an explanation. It's an old story. They're just making fuss out of your expense. Ganun. Sabi na Adeline Arinas Digum. I thank you po. I love your comment po. Yes, I don't have and I do not owe an explanation. Yan. Pero minsan kasi kailangan mo din sabihin paminsan-minsan kasi yung iba po naniniwala agad. Pero yun na talaga yun. And hello guys, once again, welcome back to my channel and panibagong araw at panibagong issue na naman po tayo ngayon, no? So kung napanood niyo po ang ating preview kung saan nga po sinabi ni Papa Joms na hindi na niya kailangan pang mag-explain kasi parang hindi naman nawawala-wala yung mga fake news dito sa kanya, no? Hindi talaga mawawala yung mga story maker na mga tao kung ano-ano lang po yung mga ginagawang issue para lang ibato dito kay Papa Joms. So siguro ito yung tao or baka dating kaibigan or baka kapitbahay ito ni Papa Joms na nakikita nila na umaangat na ngayon si Papa Joms, no? So malay natin baka isa talaga ito sa mga kakilala lang ni Papa Joms na gumagawa ng mga fake news para masira ang pangalan ni Papa Joms. So, ayan guys, kung nakita niyo po ating preview, talagang tinawanan na lang po ni Papa Joms yung mga fake news, yung mga gumagawa ng mga bashing, kung ano-ano na lang po yung mga kwento na pinapakalat sa social media. So dito may iba pa tayong panunuorin, no? Ito yung sinasabi ni Papa Joms at kung napapansin niyo po dyan sa ating gilid regarding po ito sa girlfriend daw umano ni Papa Joms na nagtatrabaho sa bangko, no? So mamaya panoorin po natin yan yung sinabi ni Papa Joms dito. Ito po yung live niya kung saan na po sinagot ni Papa Joms yung katanungan ng kanyang mga viewers kasi may nagtanong dito kung gaano nga ba talaga katotoo. So ayan guys, panoorin natin yan mamaya. Samahan niyo po ako at bago tayo magpatuloy, baka bago pa lang kayo dito sa ating munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe, pakiturn on ang notification bell para laging updated sa mga gagawin nating reaction video. And of course, huwag nating kalimutan palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan po natin ang ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vlogger sa Pilipinas. At syempre guys, huwag din natin kalimutan, suportahan ang aking mga kasamang Kalingap reactors, especially rin po ang Karepa. So ngayon, ipagpatuloy na po natin ang ating reaction video, pero bago yan, panoorin muna natin ang clip video na to mula po ito sa live ni Kalingap Jomar. Tara guys, samahan niyo muna ako. Marfy Patok, sana matigil na hinala sa iyo Joms na my girlfriend. Ewan ko nga po dyan. Grabe, ang dami nang nangyari. Ang dami. May ano daw ako, alam mo yun. Basta yun. Tsaka meron akong binasa kanina, yung, asa na ngayon, anon ko daw, ano daw kung may girlfriend daw talaga ako, kung sino daw yung babae na sinasabi doon, na taga nasa bangko. Chinay ko. Sabi ko, oh, friend kami sa FB pero wala kaming ano, let's say hindi kami magkakilala personal. And nag-worry lang din ako kasi parang, kumusta na kaya yun? Kasi malamang sa malamang, tinagtad na rin yun ng basher na walang kaalam-alam. Oh. Kaya yun. O, pasensya na po sa'yo kung ano man po. Alam nyo po, ang bashing or ang issue, madali lang pong gumawa ng issue. Andyan lang naman po yan. So, kaya di ko na rin po iniintindi. Bala na, tinatawan ko na lang. O, buwan nila yun ay. Lagi man po yan manghinala. Sinasabi ko po sa inyo, hindi lang po ito ngayon. Dati na po yan. Meron po ulit ngayon. For sure, meron na naman po yan sa hinaharap. Yes po, story maker. Ganun lang naman po yun. Kasi halimbawa, may na ano po siyang, yung, ganun po yun. Kasi yun yung issue. Let's say, may narinig lang ng konting-konti. Tapos, yun. Parang, hindi naman yung totoo. Tapos, ikunento mo. Pagkwento mo sa kanya, may nadagdag na. Tapos yung isa naman, kumento naman sa isa, ang dami nang nagdagdag. May nagdagdag, may nabawas. So, pag ano na po sa marami, ayun,
parang ibang-iba. I mean, sobrang iba ng issue at ganun. Tsaka hindi na tayo nasanay po sa social media, ganun po talaga yun. Ang dali lang po kasi gumawa ng kwento, ang dali lang po magsabi lalo sa comment section or post or what. Madali lang naman po talaga yun. Meron nga supporters yun, nag-TikTok lang kami sa Manila. Puro na daw nababas na sa kinabukasan. At yun na nga po guys, no? Natawa na lang po si Papa Joms dito sa panibagong issue na naman. Ito po ay babae ko no na nagtatrabaho sa bangko, yung kanyang bagong girlfriend. So nakakaawa lang guys ang mga taong mahilig gumawa ng fake news, no? Kasi siguro nangingibabaw yung inggit nila sa katawan, no? Isa lang po talaga ang dahilan na sila po ay naiinggit sa Jomcar or naiinggit sa buhay ni Papa Joms, no? Siguro, so hindi tayo sure, baka isa po ito sa mga kaibigan or isa sa mga kapitbahay ni Papa Joms na sinisiraan yung pangalan niya kasi alam naman natin at nakikita nila na talagang umaangat na itong si Papa Joms ngayon dahil na rin po sa mga sumusuporta, sa mga nagmamahal, and dahil po sa kalingap. Kaya medyo makikita talaga nating nagbago yung buhay ni Papa Joms dahil sa pagcha-charity. Sinabi niya na hindi naman kailangan mag-explain, no? So para sa akin, hindi naman kailangan ni Papa Joms mag-explain talaga. Kasi alam naman natin na ito'y fake news lang. Pero may mga iilan din po tayong mga kababayan na madali lang maniwala sa mga nababasa nila sa social media. So mabuti rin na minsan mag-explain din si Papa Joms, no, para maliwanagan, especially po sa ating mga ibang senior citizen na madali lang maniwala sa mga nababasa nila. So mas mabuti rin na mag-explain din si Papa Joms sa kanyang side. Sa mga sulit na nagmamahal ng Jomcar, alam po natin na walang katotohanan itong mga nababasa natin sa social media. So, ayan guys, wag na po nating i-entertain. And nakikita ko rin po dito kay Papa Joms na nahihiya siya doon sa mismong babae na ginagawa nila ng storya dahil siya daw po ay girlfriend ni Papa Joms. No, napifeel po natin si Papa Joms na nahihiya siya doon sa babae, kung sino man yon. So talagang nakakahiya lang guys, at saka syempre naaawa rin po tayo doon sa babae na nababash ng walang kaalam-alam dahil po dito sa ating mga story maker na mga toxic fans, na mga inggitero at inggitera, na mga taga-subaybay ng Jomcar. At isa rin po sa napansin natin dito kay Papa Joms ngayon na hindi na siya masyadong affected talaga. No, parang nasanay na siya na sabi nga niya dito na hindi na siya, baga hindi na bago para sa kanya. And natural lang naman din yung mga pangbabash. Kasama din po yan sa pag-angat ng isang tao. So nakakahiya lang at the same time nakakaawa na may mga ganitong klaseng Pinoy na hindi naging masaya para sa buhay ng kanyang kapwa Pinoy. So ayan guys, magpatuloy lang po natin ang pagsuporta, pagmamahal, pagmarathon sa Jomcar, sa lahat ng serye ni Kalingap Rab para mas marami pa tayong matulungan. So huwag tayong mag-focus sa mga negative. So, doon tayo sa mga positive na nagbibigay sa atin ng inspirasyon para gigising kinabukasan, no? And marami talaga sa ating mga senior citizen na hindi makukumpleto yung araw nila na walang Jomcar. So, buti na lang meron tayong mga CCTV like Kuya Jens, Kuya Nel na minsan nag-a-update sa atin about sa Jomcar kung wala silang serye. So, malaking tulong din po sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa Jomcar. So hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video. Bago ko tapusin, huwag kalimutan mag-like and share at paki-subscribe na rin po, especially sa ating mga solid Jomcar fans. Muli po, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.